Ngayon magkakalibre tayo ng piso timer. So papaliwanag ko muna kung paano tayo mag-set ng pag tayo nagkakalibre sa ating coin slot. Ito yung ating pagbabasihan. Makikita ko sa inyo. Ito yung ating switch ng ating timer, Allen timer. Ito guma timer itong gamit natin, pero ganoon din to kahit sa Allen timer. So itong ginawa natin, ito yung set ng bawat switch nya. Ito 1 to 4 minutes, so 1 2 3 minutes. So itong lahat ng minutong ito yung magiging multiplier. So multiplier ito, multiplier. So yan, itong lahat ng to multiplier siya. So ang ating gagawin to sa ating kakalibrate ito 5 minutes. Ito yung ating yun, kung saan ito yung ating timer. Naka-on na yung 3, number 3 yung naka-on. So yan yung ating gagawin. So ibig sabihin ang multiplier natin ay times 5. So kaya yung paglalagay natin doon sa pulse value, kung ano yung ating gustong maging oras, itatimes natin sa 5 at yun yung magiging tumpak ng oras ating pagkakalibrate. Hindi yung value ng ating coins na gagamitin natin. Tayo ay magpapase sa multiplier. Yung magiging value ay base sa multiplier. Ano po? Tara, samahan niyo ako. At dito sa ating gagawin, meron lang tayong tatlong klase ng coins, which is ito yung piso, yung piso at 10 piso. Bago at luma, halo-haloin na po natin yan para hindi na po tayong matagalan. Pinakamabilis na paraan po ito ng pagkakalibrate. Tara, panoorin nyo, samahan nyo po ako at panoorin po natin. Ngayon magkakalibrate tayo ng coin slot. Bakit nga ba nakakalibrate ang coin slot? So ito medyo may kalumaan na guma, kaya nagluloko na siya pag binulugan. Hindi na siya nagpapangsyon ng ayos. Minsan hindi kinakain, minsan naman kumakain, minsan sobra. May mga coins na hindi na tinatanggap. Ano na nagiging sintomas niya pagka ganitong palitin. Yung hindi naman siya palitin, kailangan ng i-calibrate. Kasi kung tatapon, sayang pa yan, magagamit pa natin. Kakalibrate lang yan pag gano'n ang naging naranasan nyo sa inyong mga pisonet o yung mga coin slot. Pag mga dispalinghado na yung pagkain niya, kaya nagluloko siya, calibrate lang yan, huwag nyo itapon. So dito sa ating gagawin, ito may tatlong button kayo makikita. Meron siyang add, minus at saka set. Ito yung ginagamit lang sa pagkakalibrate. Ngayon pindutin natin ito ng sabay. Yan. So ito, lagyan natin ng power. Ito, meron na siyang power. Set natin minus, add and minus. Pagsabayin lang na kung pag nag-in na siya, ito set. Pag nag-E3 na yan, pagdating natin ang kung ilang coins yung ating gagamitin. So sa case natin, gamitin lang natin ay 3 coins lang. Kasi yung piso, 5 piso, at 10 piso. So hindi na natin padadamihin ng ating coins. So yun lang, set natin 3. Kasi nga, yun nga lang 3 coins lang gagamitin natin. So yan, 3. Silong araw 3. Then click natin yung set. Ito set. So nung alasa naman, pag yung 10 coins, lalagay natin ay
20. Kaya 20 dito. Yan, 20. Yun yung sample ng coins ilalagay natin. Susunod tayo. Araw yun. Reflect tayo sa araw. At 20. So yan. Then click set natin. Ito sa ano, yung value. Ito yung pulse value. Kung magkano yung bagay yung value nyo sa piso. Kung anong value ng piso. Piso lang din ang ating lalagay. Pero doon sa ating pamarana, hindi yung kung ano yung value ng ating coins, ay na yung value. Dito iba yung gagawin natin. Dito set natin yung piso ay 1. 1 lang siya. Since 1 yung ating nilagay dito sa accuracy o latency, ito ay laging 10 ay 15. Lagyan natin ito ng 10. Then set. And set. Ito naman sa pangalawa, ito yung 5 piso. So sa 5 piso, ang gusto natin mangyari sa 5 piso ay 35 minutes. So paano natin gagawin yun? Dito 10 coins, 20 coins din ang kailangan. It's to 1, 2, 3 and 10. Yan, 20 coins din. Dito nga yung value ng 5 piso. Gawin natin 35 minutes. So paano yung ginagawa? Ito, di 7 times 5 equals 35. Kasi yung multiplier gagamitin natin multiplier sa yung times 5. So 7 times 5 equals 35. Kaya lalagay natin dito ay 7. And then set. Dito naman accuracy uli. Gawin natin itong 10 uli. 10. Accuracy niya 10. Dito sa H3, yung sample coins uli natin papasok ay 20 piraso ng coins. Yan, halo-haloin nyo lang yung coins yung may luma, may bago para mag-accurate siya sa paghuhulog. So set lang ulit natin. Dito yung 10 piso natin, ang gagawin natin is 70 minutes kasi yung 35 yung 5 piso ay 35 minutes. So itong 10 pesos gagawin natin 70 minutes. So paano natin gagawin yun? Ito, siset natin sa 14. Kasi yung 14 may multiplier time 5. 14 times 5 equals 70. So yun ang ating lalagay. Click natin 14. Set natin. Then itong accuracy sa 10 lang ulit natin. Then set. So ayan, tapos na siya. Pag nag-ilaw ng ganun, ready na natin yung coins na ating sample coins na ipababasa para siyang madidetect niya doon sa bawat coins na ating kinalibrate. So ito, yung una nating coins ay piso. So click natin ito. Sa pang click, yan A1, ito yung sa piso. So kunin natin yung 20 na pipisuhin. Ito 20 piraso ng pipisuhin. Yun, hindi natin para maging accurate yung pagbasa niya. Wala yung piso, may luma, may bago. Yung luma ito para hindi ka mag-problema. Kasi pag may maitim, huhuli ka nila ng maitim. Hindi lang kayo, isa man ang ganito. So ayan, ito naman. So ito yung 5 piso.
Halaluan natin. Tatlong klase ng coins lang ginagawa. Ito ngayon yung piso at saka ano. Halaluan natin. Yung piso. Ito naman yung ating 10 piso. Halo-halo din to. May bago siya. Bago 10 at may luma. Yan, pinagsama-sama na natin siya. Para lang sa ganun na hindi na siya. Pag pinasa niya, mababasa rin niya yung luma. Ito yung luma. Mga luma siya. So, hulog na natin to. So, ayan. So, okay na siya. Pag ganyan nag-kurap-kurap ng ganon, ibig sabihin okay na. Okay na yung process, pwede na natin hugutin yung saksak. So, yan. Makikita niyo yung ating accurate po ito. At marami po na pong ginawa yan dito sa akin siya. Ayan po. Ayan. Ito. May ilang unit din tayo ng computer dito. 6 itong, tapos doon yung 3. Ito yung aking server pang print. So 9 units lahat siya. Yung gumagana 9 units sa PisoNet. Tapos yung pang print natin yun. Personal computer ko. Sige, ito yung atin. Balik tayo. Set na natin yung kabit na natin. Kaya ito, nisit natin sa piso ay piso. Ito sa pulse value niya. So, naka times 5 tayo. Kaya itong maging count ng piso ay 5 minutes. So, ayan. 5 minutes siya. 5 minutes din siya. Para tayo sa 1 piso. Ito ang ating 5 piso. Dalawang klase ng coins na hinahulog natin. Meron siyang luma at may bago. Tatanggap niya. Naka tayo. Times 7 yung ginawa natin. 7 yung value nilagay natin sa 5 piso. So, 7 times 5 equals 35. Dapat 35. So, ayan. 35 minutes. 35 minutes siya. At saka itong ilan din dito yung luma. 35 minutes din. So, okay. So, dumako naman tayo sa 10 piso. Ito naman, 10 piso yung ating. Ayan na. Ano nga yung ating nisit sa 10 piso? Ito. Luma at bago. 3 coins lang yung ating pinili, di ba? May piso, 5 piso at saka 10 piso. So, pinagalo-halo na lang natin yung kanyang barya. So, ito. Ito 10 piso ang ginawa natin ay 14
Ang value ng pulse 14 times 5 equals 70. So dapat 70 minutes ito. Oh, 70 minutes, diba? So ito, bila 70 minutes din siya. Ayan. Parehas yan, 70 minutes. Yung ating ano doon sa ano, paghulog dito sa ano. ₱10 kuha ng 70 minutes. So ayan, 70 minutes dito. Sabi ko rin 70 minutes. Yun, that's all. Sabi sa niya, ganun lang pag-calibrate ng coin slot. Hindi na natin kailangan sundin yung value ng ating coins. Kadalasan kasi yung ginagawa nila, kadalasan sa nagkakalibrate kung anong value nito, yan sinusunod sa atin, yung multiplier ang ating sinusunod. So useless yung value nito, hindi natin to binabasihan yung value ng ating coins kung tayo nagbabase sa multiplier. So yung ating multiplier ay times 5. So kung ano yung ating lalagay doon sa pulse value, yun yung magiging value niya. Itatimes mo lang sa 5. So kahit anong klase ng gusto niyong price ay masusunod sa pamamagitan ng ating tutorial na ito. Kaya kung kayo ay nakatulong sa inyo, ay huwag niyo kalimutan mag-subscribe, mag-like at pakishare na rin sa ibang ating video sa ngayon. So yun lang po, at maraming salamat sa inyong pagsuporta. Hanggang sa muli po nating video, may mga tutorial pa po tayo. Abangan niyo po yan. Salamat po.